Magandang umaga sa lahat. Ako po si Binibining Herda Usman. At sa puntong ito ay tatalakayin ko naman ang aspetong moda sa narratology ni Gerard Junet. Isipin mo ito. Pauwi ka galing paaralan nang marinig mo ang usapan sa gilid ng kalsada. May estudyanteng nasangkot daw sa gulo sa loob ng campus. May nagsasabing siya ang nagsimula ng gulo, may iba namang nagsasabing siya ang biktima. Habang lumalakad ka, unti-unti mong binubuo sa isip mo ang pangyayari, pero wala ka namang direktang nakita. Pagdating sa bahay, nabasa mo naman sa isang post online ang maikling pahayag. May insidente ng gulo sa paaralan kanina. Walang detalye, walang emosyon, puro impormasyon lang. Ngayon, kung iisa lang naman ang totoong nangyari, bakit magkaibang larawan ang nabubuo sa isip natin? Depende sa kung paano ito ikwento o ipinakita. Sa ganitong paraan ng pagtingin sa kwento, pumapasok ang konsepto ni Gerard Junet tungkol sa moda. Kung paano ang paraan ng pagsasalaysay ay nakaaapekto sa ating pag-unawa, damdamin at interpretasyon ng isang pangyayari. Ayon kay Gerard Junet, ang moda o mood ay tumutukoy sa paraan ng presentasyon o representasyon ng mga pangyayari sa naratibo. Sinusuri nito kung paano inihahatid ng tagapagsalaysay ang impormasyon sa mga mambabasa at kung gaano karaming impormasyon ang ibinibigay tungkol sa mga tauhan at pangyayari. Sa madaling salita, ang moda ay nakatuon sa relasyon ng tagapagsalaysay ng kwento at ng mambabasa. Binubuo ang moda ng dalawang mahalagang sangkap. Una, distansya o distance at perspektibo o focalisasyon o perspective or focalization. Ang distansya ay tumutukoy sa antas ng paglapit o paglayo ng tagapagsalaysay sa mga pangyayari. Sinusukat nito kung gaano kadirekta o kadetalye ang paglalahad ng kwento. Samantalang, ang perspektibo naman o focalisasyon ay tumutukoy sa pananaw na pinagmumulan ng impormasyong inilalahad sa kwento. Pareho silang tumutulong upang maunawaan kung paano inihaharap ng tagapagsalaysay ang kwento sa mambabasa. Dahil dito, sinasagot ng moda ang tanong na paano nakikita at ipinapakita ang kwento. Upang lubos nating maunawaan, alamin natin ang dalawang uri ng distansya. Ang distansya ay tumutukoy sa antas ng paglapit o paglayo ng tagapagsalaysay sa mga pangyayari at tauhan. Ang unang uri ng distansya ay ang malayong distansya o far distance. Ito ay buod lamang ang ibinibigay ng tagapagsalaysay. Kaunti lamang ang detalye at dialogo. Mas nangingibabaw ang boses ng tagapagsalaysay. Sa kabilang dako, ang malapit na distansya naman ay mas detalyado ang paglalahad. Mas maraming dialogo at paglalarawan, at pakiramdam ng mambabasa ay para siyang naroroon sa eksena.
Narito ang halimbawa sa pagsasalaysay. Una, sa malayong distansya. Sa loob ng maraming taon, nagsikap si Pedro upang matupad ang kanyang mga pangarap. Marami siyang pinagdaanan, ngunit sa huli ay nagtagumpay siya. Dito, hindi pinakita ang mga eksaktong pangyayari. Bagkus, isinalaysay lamang ang buod. Sa malapit na distansya naman, narito ang halimbawa. Hindi ko na kaya, mahinang sabi ni Pedro habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ang resulta ng pagsusulit. Dito naman, mas malapit ang mambabasa sa mismong pangyayari at mas detalyado ang isinasalaysay sa kwento. Dumako naman tayo sa tatlong uri ng perspektibo o fokalisasyon. Ang perspektibo naman ay tumutukoy sa pananaw na pinanggagalingan ng impormasyon sa kwento. Ito ang sumasagot sa tanong na, sino ang nakakakita? May tatlong pangunahing uri ng perspektibo o fokalisasyon sa ilalim ng moda. Una, ang zero focalization o omniscient o maladyos na pananaw. Pangalawa, internal focalization o panloob na pananaw. At ang panghuli, ang external focalization o panlabas na pananaw. Ang zero focalization o omniscient o maladyos na pananaw, sa uring ito ay mas maraming nalalaman ang tagapagsalaysay sa mga tauhan. Alam niya ang iniisip, nararamdaman at gagawin ng lahat ng tauhan. Halimbawa, habang masayang nakikipag-usap si Ana sa kanyang mga kaibigan, hindi niya alam na balak na pala siyang iwan ng kanyang ama kinabukasan. Sa kabilang banda, buong gabi namang umiiyak ang ama dahil sa mabigat na desisyong ito. Dito, alam ng tagapagsalaysay ang iniisip at nararamdaman ng iba't ibang tauhan. Ang ikalawang uri naman ay ang internal focalization o panloob na pananaw. Sa uring ito, ang mga pangyayari ay nakikita lamang mula sa pananaw ng isang tauhan. Nalalaman lamang ng mambabasa ang alam, nakikita at nararamdaman ng tauhang iyon. Halimbawa, kinakabahan si Ana habang papalapit siya sa opisina ng punong guro. Hindi niya alam kung bakit siya pinatawag at kung ano ang sasabihin sa kanya. Dito, ang mambabasa ay limitado lamang doon sa nalalaman ni Ana. At ang panghuling uri naman ay ang external focalization o panlabas na pananaw. Sa uring ito, ang tagapagsalaysay ay parang isang tagamasid lamang. Inilalarawan niya ang mga kilos at pangyayari, ngunit hindi niya pinapakita ang iniisip o nararamdaman ng mga tauhan. Halimbawang salaysay, pumasok si Ana sa silid. Umupo siya sa isang sulok at ilang beses na tumingin sa orasan. Maya-maya ay tumayo siya at lumabas ng pinto. Dito naman, hindi natin alam kung ano ang iniisip o nararamdaman ni Ana. Nakikita lamang natin ang kanyang mga kilos. Narito pa ang ibang halimbawa. Una, sa zero focalization,
Nalungkot si Marco nang makita niya ang kanyang mababang marka. Hindi niya alam na mas nalungkot pa ang kanyang ina dahil alam nitong nagsikap siya sa pag-aaral. Samantala, iniisip ng kanyang guro na maaaring naapektuhan ng problema sa pamilya ang kanyang pagganap. Dito, alam ng tagapagsalaysay ang iniisip at nararamdaman ng lahat ng tauhan. Sa internal focalization naman, nanlumo si Marco nang makita niya ang kanyang marka. Pakiramdam niya ay nabigo niya ang kanyang pamilya. Habang naglalakad pa uwi, iniisip niya kung paano niya sasabihin ito sa kanyang ina. Dito naman, ang nalalaman lamang na mambabasa ay ang iniisip at damdamin ni Marco. Sa external focalization naman, tinitigan ni Marco ang papel sa kanyang kamay. Yumuko siya, isinilid ito sa kanyang bag at tahimik na lumabas ng silid-aralan. Dito, nakikita lamang na ang kilos ni Marco at hindi ipinapakita o sinalaysay ang kanyang iniisip o nararamdaman. Upang lubos nating maunawaan, narito ang matrix ng pagkakaiba ng tatlong uri ng focalization o focalisasyon. Sa pangunahing tanong, ang zero focalization ay sumasagot sa tanong na ano ang alam ng lahat. Samantala, ang internal focalization ay sumasagot sa ano ang alam ng isang tauhan. At ang external focalization naman ay sumasagot sa ano lamang ang nakikita sa labas. Sa saklaw ng kaalaman naman, ang una ay walang limitasyon. Ang ikalawa ay limitado sa isang tauhan. Ang ikatlo ay limitado sa nakikitang kilos at pangyayari. Sa paglalahad ng kaisipan, ang una ay maaaring ilahad ang isip ng lahat ng tauhan. Ang ikalawa ay isip lamang ng pangunahing tauhan. At ang ikatlo ay hindi inilalahad ang isip ng sinuman. Sa antas ng impormasyon, ang una ay pinakamarami, ang ikalawa ay katamtaman, at ang ikatlo ay pinakakaunti. Sa epekto naman sa mga mambabasa, ang una ay malawak na pag-unawa sa kwento. Ang ikalawa ay mas malapit na pakikipag-ugnayan sa tauhan. At ang ikatlo ay lumilikha ng misteryo at interpretasyon. Sa karaniwang pananaw, ang una ay omniscient narrator o maladyos na pagsasalaysay o tagapagsalaysay. Ang ikalawa ay unang panauhan o limitadong ikatlong panauhan lamang. Ang ikatlo o ang external focalization ay tagamasid na narrator. Sa panghalimbawa o maikling halimbawa, sa zero focalization, alam ng narrator ang iniisip ng lahat ng tauhan. Ang internal focalization, alam lamang ang iniisip ni Ana. Sa external, kilos lamang ni Ana ang inilalarawan. Ang kahalagan naman ng moda ay napakahalaga nito, no? Dahil ito ang nagtatakda kung gaano karaming impormasyon ang matatanggap ng mambabasa o kung paano niya mauunawaan ang mga pangyayari. Sa pamamagitan ng pagpili ng focalization o focalisasyon, maaring lumikha ang may akda ng suspense, misteryo, o mas malalim na pag-unawa sa isang tauhan. Kaya sa pagsusuring pampanitikan, mahalagang tukuyin kung anong uri ng moda o focalisasyon ang ginagamit upang maunawaan ang epekto nito sa kabuuang naratibo.
Narito naman ang kaugnay na pag-aaral o artikulo na may pamagat na An Application of Gerard Ginet's Narrative Methods of Mood and Voice to Study Somerset Maugham's short story The Pool. Nina Miss Sashikala Govindara Chulu at Dr. Koperundevi ng Sastra University, Tanjavur, India. Narito ang kabuuang sanggunian ng artikulo. Ito ay isang artikulo na isang literary criticism o literary analysis article. Ang layunin naman ng artikulo ay naglalapat ng teoryang narratological ni Gerard Ginet, particular ang mga kategoryang mood at voice sa pagsusuri ng maikling kwentong The Pool ni Somerset Maugham. Layunin ng may akda na ipakita kung paano nakatutulong ang mga konsepto ng distansya, perspektibo, focalization, at voice sa mas malalim na pag-unawa sa struktura at pamamaraan ng pagsasalaysay sa akda. Gumamit ang pag-aaral ng textual at kwalitatibong pagsusuri sa pamamagitan ng masusing paglalapat ng mga konsepto ni Ginet sa piling bahagi ng kwento. Ang pangunahing batayang teorya ng pag-aaral ay ang narratology o narrative theory ni Gerard Ginet, particular na mula sa kanyang aklat na Narrative Discourse, An Essay and Method, noong 1980. Nakatuon ang artikulo sa dalawang kategorya ng naratibong pagsusuri ni Ginet, particular na ang aspetong mood at voice. Sa metodo naman, gumamit ang mga may akda ng kwalitatibong textual na pagsusuri o qualitative textual analysis. Sinuri nila ang maikling kwentong The Pool ni Somerset Maugham sa pamamagitan ng masusing pagbasa at paglalapat ng mga konsepto ng narratolohiya ni Gerard Ginet. Nakatuon ang pagsusuri sa mga elementong mood at voice kabilang ang distance, focalization, perspective, at uri ng tagapagsalaysay na matatagpuan sa teksto. Natuklasan sa pag-aaral na ang The Pool ay nagpapakita ng iba't ibang anyo ng focalization, particular ang internal focalization na nagbibigay daan upang mailarawan ang psychological na kalagayan ng pangunahing tauhan. Ipinakita rin ng pagsusuri na ang paggamit ng mood at voice ay mahalagang salik sa paghubog ng pananaw ng mambabasa at sa paglikha ng masalimuot na kahulugan ng naratibo. Binigyan diin ng mga may akda na ang pag-unawa sa mga konsepto ni Ginet ay nakatutulong sa mas sistematikong pagsusuri ng mga tekstong pampanitikan. Para sa konklusyon, napagpasyahan ng mga may akda na epektibong nailapat ang mga konsepto ng mood at voice ni Gerard Ginet sa pagsusuri ng maikling kwentong The Pool. Ipinakita ng pag-aaral na ang paggamit ng iba't ibang uri ng focalization, distance at narratorial voice ay may mahalagang papel sa paghubog ng kahulugan ng kwento at sa paraan ng pag-unawa ng mambabasa sa mga tauhan at pangyayari. Napatunayan din na ang narratolohiya ni Ginet ay isang kapaki-pakinabang na balangkas para sa mas sistematiko at masusing pagsusuri ng mga tekstong pampanitikan. Sa pamamagitan ng pagsusuri, ipinakita ng mga may akda na ang struktura ng narasyon ay hindi lamang nagsisilbing paraan ng pagkukwento, kundi isa ring mahalagang sangkap sa paglikha ng mas malalim na interpretasyon ng akda. Dahil dito, nakatutulong ang teorya ni Ginet
upang mas maunawaan ang ugnayan ng tagapagsalaysay, tauhan at mambabasa sa loob ng isang naratibo. Mahalaga ang artikulong ito sa mga mananaliksik at mag-aaral ng panitikan sapagkat nagbibigay ito ng konkretong halimbawa ng aplikasyon ng teorya ni Jeanette sa isang akdang pampanitikan. Nagsisilbi rin itong kapaki-pakinabang na sanggunian para sa mga pag-aaral na gumagamit ng naratolohiya, lalo na sa pagsusuri ng mood, distance, perspective, focalization at voice sa mga naratibong teksto. Ang pag-aaral ay nakatuon lamang sa isang akdang pampanitikan, ang maikling kwentong The Pool ni Somerset Maugham. Dahil dito, ang mga natuklasan ay limitado sa partikular na tekstong sinuri at hindi maaring agad na ilapat o i-generalize sa lahat ng maikling kwento o iba pang anyo ng panitikan. Bukod dito, dalawang aspekto lamang ng naratolohiya ni Jeanette ang sinuri, ang mood at voice lamang. Hindi nito tinalakay ang iba pang mahalagang kategorya ng teorya ni Jeanette. Para sa rekomendasyon naman, bagamat walang hiwalay at tahasang seksyong rekomendasyon o recommendations sa artikulo, ipinahihiwatig ng mga may akda na maaaring gamitin pa ang mga konsepto ng mood at voice ni Jeanette sa pagsusuri ng iba pang akdang pampanitikan tulad ng mga nobela, maikling kwento, at iba pang anyo ng naratibo. Iminumungkahi rin ng pag-aaral na ang narratological na pamamaraan ni Jeanette ay maaaring magsilbing mahalagang kasangkapan sa pagtuturo at pananaliksik sa larangan ng panitikan dahil sa kakayahan nitong magbigay ng mas organisado at malalim na pagsusuri sa mga akda. Sa kabuuan, ang moda sa naratolohiya ni Gerard Jeanette ay tumutukoy sa paraan kung paano inihaharap o isinasaayos ng tagapagsalaysay ang pangyayari sa isang naratibo. Nakatuon ito sa antas ng distansya at perspektibang ginagamit sa pagsasalaysay na nakaapekto sa lawak at lalim ng impormasyong natatanggap ng mambabasa. Sa pamamagitan ng mga konsepto ng distance o distansya at lokalisasyon, na ipapakita kung sino ang nakakakita, nakakaalam at naglalahad ng mga pangyayari sa kwento. Mahalaga ang pag-unawa sa moda sapagkat nagbibigay ito ng mas malalim na pagsusuri sa estruktura ng isang akdang pampanitikan. Nakatutulong ito upang matukoy kung paano nabubuo ang pananaw, interpretasyon at karanasan ng mambabasa sa teksto. Dahil dito, nagiging mas masusi at kritikal ang pagbabasa o pagbasa sa mga akda sapagkat hindi lamang ang nilalaman, kundi maging ang paraan ng pagsasalaysay ay nabibigyang pansin at kahulugan. Narito po ang aking sanggunian. At yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig.